Okay, let's say I want someone to collaborate with my project. So, paano po yung gagawin natin doon? Punta tayo dun sa repository ng project natin. Let's say itong test app. Punta tayo dyan. So, pag nandito na tayo sa page na to, punta tayo dun sa settings. Tapos, dito sa settings, meron dyang collaborators. So, dito, sa may collaborators, pwede tayo mag-add ng people. So, kung ano yung username nila sa GitHub. So, let's say, meron akong isa pang account na ito pa yung isa kong account. Gusto ko siyang gawing collaborator. So, add. So, magsesend yun ng invite request. No, pending pa yung invite. Kailangan ma-accept niya yung invite. So, punta ako dun sa isa kong GitHub account. Accept invitation. So, yan. You now have push access to Francisco Caleb sample repository. May isa pa. Ito pa pala yung latest na collaboration invite. Accept invitation. Doon tayo sa test app kasi. So, you now have push access to Francisco Caleb test app. So, dalawa yung GitHub account ko, no? So, yung pinaka-may-ari nung repository is itong isang account na to. Ang collaborator natin ay ito. Ito yung collaborator. So, ngayon, let's say, si collaborator, nautusan siyang mag-design nung ating CSS tsaka JavaScript dun sa mga templates. No? Siya yung magde-design ng templates. So, ang gagawin ni collaborator, punta siya sa code, copy, i-clone niya itong buong project na to. Pagka-copy niyan, punta sa desktop, new folder, clone. Python Flask. Yan. Right click, git bash here, tapos git clone paste. Oops. Yan, ba't nawala? Ulit. Sa pagka-clone niya, pwede na siyang make ng changes dito, no? So, pwede nating i-open, pwedeng i-open ni collaborator to sa VS Code. So, open natin siya sa VS Code. So, ngayon, let's say may binago siya dun sa template, no? Let's say, ginawa niyang 100 to. Yan. Ginawa niyang 100, no? From 350 to 100. Then, Control S, save. After nun, open ang terminal.
git add dot git commit /m, tapos ano yung binago natin? Ano ba yung binago? With changed with from 350 to 100. Enter. Then, hindi git push origin main, no? Git push origin. Oops, hindi pa pala tayo nagka-create ng branch. Create muna ng branch. Git check out /b let's say Caleb yung branch, no? Okay, nag-switch tayo dun sa bagong branch. Then, i-push natin. Git push so, nag-push ako. Yung changes na ginawa ko, pinush ko siya sa bagong branch. So, tingnan nga natin yung panel nung may-ari nung repository. So, ito yung repository owner ng test app. So, ayun. Nagkaroon ng bagong branch. Which is ito, yung Caleb branch na kinreate ni collaborator. Pag kinlik ko yan, pwede ko siyang i-compare and pull request. So, pag kinlik ko yan, makikita ko kung ano yung binago ni collaborator. So, ayan. Ang binago niya is, yun nga. Yung 350, ginawa niyang 100. So, kung okay yun kay repository owner, create pull request. After creating pull request, i-merge natin siya sa main branch. So, ibig sabihin, i-apply natin yung changes dun sa main. Confirm merge. So, ang ibig sabihin nun is yung changes na nandito sa Caleb branch, in-apply natin siya dun sa ating main branch. So, ibig sabihin dito, saan ba natin in-apply yung changes? Sa base.css. So, yung base CSS dito sa main, ayun, 100 na siya. So, ganun lang po yung yung changes na in-apply ni collaborator is i-approve ni repository owner, no? Or kung sino yung nag-upload ng project or may-ari ng repository.